Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello! Kumusta na po kayo? Si Dr. Gary C. po ito ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan natin ay ang simula ng tinatawag natin na Pampa Series. Ano yung Pampa? Pampa kapal, pampalago, pampatigas, pampatayo. I'm sure marami sa inyo nakaabang dyan sa pampatayo. Pampatayo! So ngayon ang pag-uusapan natin ay pampakapal ng buhok. Abay, marami naman siguro interesado, no? Huwag niyo sabihin na, matanda na ako, okay lang maski kalbo. Huwag niyo sabihin yan. Dahil maski sinong kakilala ko, magtatanong sa akin, Dok, medyo falling hair ako medyo numinipis, ano ba magandang pampakapal? So yan ang pag-uusapan natin. Pampakapal ng buhok, ano yung 7 na paraan na pwedeng magmukhang makapal ang buhok natin? Ayan. Gusto nyo ba yan? Okay So huwag nyo kalimutan mo na mag-subscribe dito Baka yung iba sa inyo dumadayo lang dito. Mag-subscribe ka na rin para updated ka sa lahat ng mga topics natin. Okay po ba? Okay, so umpisa na natin yung Pampa series natin. So ito ay sunod-sunod na mga lecture na puros may pampa lago, pampagana kumain o pampagana sa sex, pampatigas ng buto o buto. Okay? Pampabango ng kilikili o ng puday. Biro lang. So, umpisa na nga natin. Unang-una, bago natin pag-usapan yung pampakapal ng buhok, kailangan malaman muna natin bakit numipis. Di ba? Siyempre, unang-unang alam nyo dyan, tatay mo kalbo. Di malamang, isa sa anak niya, kalbo din. Di ba? Kasi genetics di ba? So, alamin muna natin, ano ba ang mga dahilan muna kung bakit numinipis ang buhok? Dahil, minsan, baka may sakit na dapat bigyan ng pansin. So, ito na. Ang hair loss ay hindi naman natin masasabi na laging may sakit na dahilan. Pwedeng genetic, tulad ng sinabi ko. So, normal lang na lahat tayo nagkakaroon ng paglagas ng buhok. Wala naman yatang taong hindi. Kada naligo tayo, may nalalagas. Kada gising natin, tingnan nyo yung unan, may nalalagas. Natural lang po yan. Hair loss is typically related to one or more of the following factors. Number 1, family history. Yan yung sinasabi kong genetics o hereditary. The most common cause of hair loss is hereditary. Yan ang tandaan nyo, lalo na pag nagkakaedad na kayo. Anong edad kadalasan mag-uumpisa malagas ang buhok pag may kinalaman sa genetics? Usually 30, 35, 40 nag-uumpisa na. Kaya huwag kayong magtaka kung kayo mga nanonood na lolo at lola, kung meron kayong anak ng edad ay 35 pa lang, bakit parang manipis na yung buhok? Tingnan mo muna si tatay, baka naman ganun din, di ba? At hindi lang yan. Alam natin na aging alone, maski wala kang lahi, pwedeng yung pag-edad nyo lang, pwedeng dahilan para maging manipis o malagas ang buhok nyo. Di ba? Tama? Ngayon, hormonal changes and medical conditions, ito yung importanteng alamin natin kasi itong dalawang to, baka may paraan pa na mahabol natin. Hormonal changes, medical conditions. So pag sinabing hormonal changes, ang common dyan, yung babae during pregnancy, yung babae during mga lapit na mga anak, ang babae pag magme-menopause na, o kaya may mga thyroid problem. Yan mga kondisyon na yan, nagkukos ng temporary hair loss. Bakit ko sinabing temporary? Kasi pag yung hormonal imbalances na ayos natin, halimbawa, yung babaeng during pregnancy, naglalagas ang buhok, pagkatapos mga anak niyan, okay na. Yung babae naman na nagmenopause at bumagsak naman ang kanyang mga hormones, binigyan naman ng hormonal replacement, maring maging okay na. Mapigilan na yung paglagas pa ng husto ng kanyang buhok. O kaya mga may thyroid problem like hyper o hypothyroidism, pwedeng pag nabigyan mo ng tamang hormone, na balance mo yung thyroid hormone niya sa kanyang dugo, tumigil din yung paglalagas ng buhok. Kaya ako sinabi na ito'y maaring temporary lamang. But medical condition na tinatawag na alopecia,
Yung alopecia, ito yung talagang related na patsi-patsi na pagkawala ng buhok ninyo sa inyong scalp na maaaring may kinalaman din sa mga parasite tulad ng ringworm at pwede rin dahil sa mga hair pulling disorder. Yung parang nawawala buhok mo unti-unti dahil sa tinatawag na trichotillomania. Yan. Ang medication naman at supplements, pwede rin mag-cause ng hair loss. Isipin nyo yung iniinom mong gamot sa isang sakit, maari palang nagbibigay ng paglagas ng buhok mo. Hindi lang gamot, pati mga supplements. Hair loss can be side effects of certain drugs. Kadalasan yung mga gamot na binibigay sa cancer, na alam natin lahat. Kadalasan pa nagki-chemotherapy, di ba? Mapapansin natin naglalagas ang buhok. Gamot na binibigay sa arthritis, gamot sa depression, gamot sa heart problems, gout, and even high blood pressure. Pwede magbigay ng paglagas ng inyong buhok. Ayan, so mag-iisip na ngayon. Dok, tama ka. Mula nung ininom ko itong gamot sa high blood, napansin ko, after 6 months, naging manipis na yung buhok ko. Ayan, so dapat isanggunin nyo sa doktor nyo, baka pwedeng palitan ng ibang klase na wala yung ganong klaseng epekto. Then, radiation therapy. Yung mga nag-undergo ng radiation therapy sa head, pwede magkaroon din ng paglagas ng buhok. Ang problema, while during this procedure, habang ginagawa nyo to, wala kang i-expect na may tutubong buhok sa inyo. The hair may not grow back the same dun sa dati bago ka nag-radiation. Yun ang isa pang disadvantage. So, maski na tinigil na yung radiation, tapos na yung gamutan nyo, maaaring tumubo buhok nyo pero hindi na kasing ganda o kasing kapal nung dati. Yan na naman nagiging problema pag nag-undergo kayo ng radiation therapy. Pero may mga tao walang sakit. Bata pa, pero naglalagas ang buhok. Ito naman yung because of severe, long, stressful situation. So yung mga tao na very stressful sa pang-araw-araw, ay madalas natin marinig, yan si boss, numinipis ng buhok dahil palaging mainit ang ulo, palaging na-stress. So ang stress nagpapanipis ng ating buhok, lalo na pag umabot ng mga ilang buwan yan. At hindi lang yun, pwede maapektuhan ka emotionally, physically. So ang stress, talagang number 1 na kalaban natin ngayon yan. But this type of hair loss, temporary din. So pag wala ng stress, okay na. So after physical or emotional shock, ikaw ay masyadong dumaan sa matinding physical activity, pwede rin numinipis ang buhok. So napakahirap kung titingnan nyo, di ba? Ang stress, alam natin, nakakasikmura. Ang stress, di ka makatulog. Ang stress, high blood ka. Ang stress, tumataas cholesterol, blood sugar. Pero, isa pang problema, yung pagnipis ng buhok. Hairstyles, ito, wala kang sakit, kaso ang dami mong pinaglalagay sa buhok mo. Yung style ng buhok mo, kung ano-anong ginagawa mo, nilalagyan mo ng mga pampakulay, kung ano-anong treatments. Excessive hairstyling or hairstyle that pulls your hair very tight ang nagkukos ng hair loss din. Andyan yung mga pigtails o yung tinatawag nyong ponytails, di ba? Andyan yung cornrows, yung tinatawag nyong parang tinitirintas, di ba? So lahat yan, hinihila ngayon yung buhok nyo, nagkukos din yan ng pagnipis ng inyong buhok o pagkawala ng buhok. Ang tawag naman dyan, traction alopecia. Even yung mga ginagamit yung dye, pampakulay ng buhok. Lalong-lalo na may magtatanong dyan, bakit si Vice Ganda ang kapal ng buhok? Iba-iba kulay ng buhok ni Vice Ganda sa tingin ko, wig na lahat yun Kumakapit na lang dun sa konting natitirang buhok. Yun na sa tingin ko Kasi walang tao makapag-color ng hair ng araw-araw na paiba-ibang kulay. Okay. Then, ano yung mga pwede nyong gawin? So, ito na. Ilista-lista nyo na to dahil tuturuan ko kayo ng mga paraan na pwedeng gawin sa bahay lang na para kumapal ang inyong buhok. Okay, eto na. Ready na ba kayo? Eto! Meron po akong 7 do-it-yourself treatments for thicker looking hair. Ayan. So, may mamaya sasabihin, Dok, pakiulit. Hindi ko ulitin. Isang beses ko lang sasabihin. Parang classroom, no? Hindi pwede nyo i-replay mamaya pag hindi nyo nakuha. Eto, unang-una, kumain kayo ng tama. Alam niyo, yung kinakain nyo, may kinalaman yan sa pagtubo ng buhok nyo. Believe it or not, may mga tao na
makikita mo sa buhok na malnourished. May mga tao na manipis ang buhok dahil lang sa kinakain niya. Nung naayos yung kanyang nutrition, naging okay na. So ano yung mga nutritious diet na dapat yung gawin? Kumain kayo ng mga healthy fats. So healthy fats, nandiyan na yung kumain ng avocado, pwede kayo ng mga omega-3 na nagbumula sa taba ng mga isda, mga pagkain na maprotina, mga pagkain na may vitamina, lalo na yung vitamin na tinatawag na biotin. Yan, biotin. Oo, hindi bastos yan na biotin. Yan. Makakatulong yan na kumapal ang mga numinipis yung mga buhok. At the same time, make sure na mag-take din ng mga vitamins. Vitamins makakatulong. Isang pwede yung inumin na supplements for the hair, yung mga fish oil, omega-3. Yan, maganda. Coconut oil, borage oil, evening primrose oil. Yan yung mga pwedeng halimbawa na makakatulong sa inyo na mag-grow ang inyong hair na mas makapal. Okay. Ngayon, dun sa other na ituturo ko, ito yung i-apply nyo na sa buhok nyo. Okay, ready na kayo ha? Meron tayong kumbaga 3 main ingredients. 3. Ito. O ano yan? Avocado, itlog na puti na hindi naman native kailangan na. Pwede yung puti ang shell, pwede naman yung native. O kaya itong olive oil. So, itong 3 to ha, yan ang lista nyo na. O, saan ako bibili ng avocado ngayon? Kapanahunan ba ngayon? Ay, hindi naman yata panahon ngayon. Pero nakabili ako, 1 or 2 days ago, nakakain ako ng avocado eh. So, meron naman nabibili. Nasa sa inyo na saan yung hanapin. Okay. So, anong gagawin natin ngayon yan? So, unahin natin sa eggs. Okay. Ito ha. Yan ang gagawin nyo. Ay, hindi ho ha. Baka mamaya gawin nyo nga yan ha. Hindi ho. Gagamitin natin yung egg, pero wag yung gagawin yan. Pinakita ko lang na pwede sa hair yan. So, ganitong gagawin natin. Ang egg po ay mayaman sa protina. Nabanggit ko kanina, di ba? Protina ng kinakain, protina na pwedeng yung ipahid na makatulong. May mga doktor sasabihin siguro, kalokohan, hindi totoo yung mga ilalagay mo para tutubo yung buhok mo. Kung kalokohan to, di kalokohan din yung maglagay ka ng mga liniment, maglagay ka ng mga balm dyan sa balat nyo na masasakit. Kalokohan din na magbilad ka sa araw, di ba? Iba-iba lang ang doktor, ibang paniwala. Total, di naman sila kalbo, so wag na natin sila intindihin. So, egg. So, ito ay importante dahil sa protein ang taglay nito para maging mas makapit ang buhok nyo at mas makapal. So, anong gagawin? Ganito lang po. Beat 1 or 2 eggs together. Yung egg white, pwede rin po yung egg yolk. Okay, paghaluin nyo po, i-beat. Ano yung beat? Batiin. Yan, batiin. Tama ba yung term ko? Yung pagka-pronounce ko, batiin. Okay, batiin. Okay. Apply nyo ngayon itong binating itlog. Isa o dalawa. Kung lalaki, siguro isa lang Hindi naman maraming buhok yan Compare mo sa babae, di ba? Sa bagay, may lalaki mga kapal ang buhok at mahaba. I-apply nyo ngayon itong mixture na to sa inyong scalp at sa inyong buhok. Scalp, ibig sabihin yung anit. Iwanan nyo to na mga 30 minutes. 30 minutes, hayaan lang siya, 30 minutes. Habang ikaw ay, halimbawa, nanonood ng TV o nagsusumba-sumba. Then, after 30 minutes, hugasan nyo na po. Medyo gagamit ng warm shampoo at mild shampoo lang. Huwag nyo mga malalakas na shampoo, mild lang. Okay. Isa pang paraan ay pwedeng ganito. Alternately, pwede nyong gawin. Egg naman na haluan nyo ng oil and water. So, 3, parang egg, oil, and water na magkasama. So, ganito yung proportion. Mix nyo yung egg yolk, isa lang, pwede na. 1 kutsarang olive oil at 2 kutsarang tubig. I-mix nyo maigi. Apply nyo ngayon itong mixture sa inyong scalp, saka sa hair nyo natutuyo at maiksi o manipis. Leave it for 15 minutes. Then wash it out with warm water and mild shampoo. So, either of the two, kung anong gusto nyo gawin, yung egg na puro o yung egg na may kasamang konting olive oil o konting tubig. Yan. May magtatanong dyan, saan ako bibili ng olive oil? Naku, sasapakin kita, walang niya. Doon sa mga hardware, subukan nyo, baka meron, no? Oy, biro lang ha. Sa supermarket, meron po yan. At tubig, alam nyo naman, maski saan meron. Dok, anong tubig? Purified, mineral. Maski na tap water lang, pwede na po yan. Yan, okay. Buti na yung pinapaliwanag, di ba? O next. Olive oil. Ito next, olive oil. Yung olive oil, mayaman sa omega-3 fatty acid at may mga nutrients siya na essential for overall health.
So, nakakatulong din to sa hair health natin. I-apply nyo directly yung olive oil sa inyong anit at buhok. At makakatulong yan, mag-moisturize ng inyong anit, maganda sa mga balakubak. Yan, olive oil, yan, okay yan. So, how to use it? Ang suggestion ko, yung olive oil na nakalagay sa bote, ilublob nyo po sa isang tabo na may tubig na mainit para uminit ng konti. Mas maganda kasi medyo warm yung gagamitin yung olive oil. Kaya nga tinatawag nyo minsan hot oil. Isa sa purpose nun is to improve yung blood flow dun sa area at ma-absorb mas maigi hanggang sa ilalim ng inyong scalp yung oil. So, i-leave nyo lang yan dyan ng mga 30 to 45 minutes. 30 minutes lang maximum. Pwede na rin naman kung tutuusin. Then, wash it mo ng warm water. Then, mild shampoo lang ulit. Yan, sa olive oil. So, tinuro ko na sa inyo number 1, yung paggamit ng egg. Then, yung may olive oil na puro. Then, sunod natin yung avocado. Ito, ang sarap-sarap nga naman yan. Nako, yung nabili namin, ang sarap, ang laki. Tapos, maski wala ng halo, yun na mismo, sarap kainin. So, ganito naman gagawin niyo sa avocado, ha. So, kung napansin niyo po, may isa doon para mash, di ba? So, ganitong gawin. Very simple. Ang avocado ay mayaman sa vitamin E na tumutulong din as a good moisturizer ng ating anit. So, ina-apply yan, yung avocado, at least twice a week. Kung panahon ng avocado, kung hindi, once a week lang, pwede naman. So, ganito lang gagawin nyo. Idurug-durugin nyo lang yung avocado. Yan, parang kagaya na nakikita nyo ngayon. Then, ikalat nyo lang sa anit, saka sa make sure lang na babanlawan nyo kasi yung tamis, baka mamaya langgaming ka naman. Lalo na, hindi nyo na kailangan itulog pa yan, ha? Baka naman overnight gawin nyo, masyadong matamis na yan. So, make sure na i-rub yung avocado dun sa inyong anit at sa buhok. So, combine nyo po ang fruit ng isang avocado sa isang kutsarita o isang kutsarang olive oil. Pwede rin. Apply the mixture sa inyong hair at scalp. Hayaan nyo ng 30 minutes na kababad. Then, as usual, wash thoroughly with warm water with mild shampoo lang gagamitin. Okay. Ito, isa pang alternative. Using castor oil. Though may magsabi, yung castor oil, yan ba yung pampa-EBS, yung ginagamit sa pag may procedure sa yung mga magko-colonoscopy o mag-castor oil ka para linisin yung bituka mo bago silipin yan. Tama, yan po yun. Pwedeng inumin ng mga ginagamit laxative, pwede naman pong pamahid. So kung wala kayong olive oil, pwede rin yung castor oil. Ganon din ang procedure. 30 minutes din, ibabad lang dyan sa inyong anit, hanggang buhok, massage nyo ng konti, i-wash out nyo after 30 minutes. Pero isang pinakasimple na available talaga sa Pilipinas ay coconut oil. Ako, proven ko na tong coconut oil. Sa balakubak, naku, champion yan. Yung mga, sino sa inyo may balakubak? Mapapansin nyo, mga shampoo nakalagay with coconut oil. May nabibiling hair spa, coconut oil, di ba? May nabibiling botelya, coconut oil. So, actually, 2 kutsara lang ganyan-ganyan mo lang sa anit nyo At may mga pag-aaral na po ito. 2015, ang isang review na ginawa na nakita nila na yung hair strand can absorb coconut oil and that the oil prevent yung breakage or split ends. So, yung mga babae may split ends. Wala namang masama. Mura lang naman to siguro, di ba? Paano gagawin? Di yung coconut oil. Kung gusto nyo, gumawa ka sarili mong coconut oil o yung nabibili nyo ng nasa botelya, ipahid nyo lang po sa anit at sa buhok nyo. Leave it for, as usual, 30 minutes. So, yung observation ng 2015, yung coconut oil, nagpapatiken, nagpapakapal, at nag-stimulate pa ng hair growth. Yan, maganda, no? Ngayon, gawin natin combination. Avocado na, meron pang coconut oil, mas. So, 1 avocado with 2 to 3 tablespoon of coconut oil, halu-haluin nyo. Siguro, hindi naman kailangan ng isang buong avocado kung ikaw ay maiksi lang ang buhok, di ba? So, yung kalahati, kainin nyo. Tapos yung kalahati, yun ang gamitin nyo pang mas sa buhok nyo, di ba? So, ang direction po na to, very simple, for smooth and shiny hair. Gumamit po kayo ng isang tinidor, durug-durugin nyo yung isang avocado o kalahati, ilagay nyo sa bowl, add nyo po yung 2 o 3 kutsarita na coconut oil. I-mix nyo na maigi. Then, i-apply nyo po sa hair ninyo. Then, yung pinakasikat na alam ng mga ninuno pa natin, yung tinatawag na sabila o aloe vera.
aloe vera. Pwede po yung hilaw na aloe vera. Pwede naman mga nabibili na ngayon ng mga aloe vera hair spa, yung mga ganyan. No? Pwede makakatulong pareho yung mga yan. But kung gusto natin natural, isang sabila, pitasin nyo, kunin nyo yung laman. Yung mismong nasa loob po ng sabila. Hindi kailangan yung mga tangkay o yung dahon, yung loob ang kailangan natin. At ipahid nyo po sa inyong scalp and hair. Leave for 30-45 minutes. Yung iba, maglalagay pa sila nung, anong tawag nyo ba? Yung pang-cover ng hair nyo? Yung ginagawin nyo shower cap, di ba? Pwede po yon. So, hayaan nyo lang doon for 30 or 45 minutes. Kung marami ka talagang time, hanggang 1 oras, pwede naman. Then, rinse again with warm water and gentle shampoo. Kano kadalas gagawin yung process? Twice a week. Pero once a week, pwede na rin. Pero twice a week, para mas maganda ang resulta. At yung proven na very effective to improve the blood flow sa scalp ninyo ay yung tinatawag na simple scalp massage. Aba, alam nyo ba yung scalp massage? Ako, sarap na sarap ako dyan. Pag pupunta ako sa barbershop, after haircut, kung talagang may time pa ako, palagi, scalp massage mo na rin ako, sir. Nagpapascalp massage ako. Ito'y base na sa pag-aaral. Noong 2016, may mga pag-aaral na sinasabi, pag minasage niyo po yung anit ninyo, nakakatulong mas kumapal ang inyong buhok. Nakita nila sa 24 weeks na massage, no? 24 weeks, di ko sinasabing araw-araw, 24 na once a week minamasahe yung anit, na-increase ang hair thickness base na sa pag-aaral. Ngayon, lahat ng mga sinabi ko ay yung mga pwede nyong gawin. Hindi nyo na kailangan magtanong pa sa mga doktor. Pero kung pupunta ka sa isang doktor para magtanong anong gamot para sa pampatubo ng buhok or pampaiwas ng paglagas ng buhok, ang pupuntahan yung doktor ay yung tinatawag na dermatologist. Tama po, dermatologist, yung specialista sa balat. Kasi ang hawak ng mga dermatologist, yung balat, yung buhok, tsaka yung kuko. Yan ang hawak nila. Okay. Ngayon, pag pumunta ka sa dermatologist, may maaaring i-advise sa mga high-tech na mga laser treatment, mga implant, o mga gamot. Mga gamot kalalas ang binibigay yung minoxidil, saka yung finasteride. Yung finasteride, ito yung binibigay sa mga prostate enlargement, mga lalaki. Pero nalaman na ito'y tumutulong mapigilan yung conversion ng testosterone papunta sa dihydrotestosterone na nagkukos ng paglagas ng buhok. So, binablock niya yung dihydrotestosterone. So, yan ay medyo, kumbaga, masyado ng malalim na paliwanag. Pero at least naintindihan nyo na yun ang purpose. Yung minoxidil naman, dahating gamot yan para sa high blood. High blood. Pero nalaman nila, during the early stage ng minoxidil studies, nalaman nila, pag binibigay nila itong minoxidil sa mga may high blood, gumaganda yata ang pagtubo ng buhok. So, ang ginawa nila, ni-neutralize na nila yung effect para sa blood pressure at ginamit na ito doon sa tinatawag na side effect, which is pampalago ng buhok. Yun yung minoxidil. Merong iniinom, merong pinapahid ng mga cream, may mga lotion, depende kung ano yung advice sa inyo ng inyong dermatologist. Okay? So, binigyan ko lang kayo na idea. So, kumusta po yung lecture natin? Malinaw po ba? Simple. At ano pang hinihintay nyo? Bukas na bukas, ha? Di hanapin nyo na po yung mga ingredients na maaaring makatulong sa inyo para maiwasan natin yung medyo nalalagas ang buhok at magmumukha kang bata katulad ko. Hindi ba? Okay? So maraming salamat at sa mga hindi pa ho nakasubscribe, huwag nyo kalimutan. Gabay sa kalusugan, Dr. Gary C. Mag-subscribe po, i-click nyo yung notification bell, mag-thumbs up, at huwag nyo kalimutan yung iHeartGSK. Diyan lang po sa comment box. At sa mga nagtatanong ng aking clinic address, makikita nyo po dyan sa video description. Clinic address, telephone number. Ang tinitingnan kong pasyente by appointment lang para may sapat na panahon ako sa bawat pasyente. Andyan na po yung number na tatawagan nyo. Andyan na rin po yung aking Facebook account. Baka gusto nyong i-follow ako sa aking Facebook account. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!